Lucius POV. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kakagaling ko lang ng opisina nang mapansin ko ang isa sa mga kasambahay na may bitbit na isang bugkos ng red roses. May isang kahon din na nababalutan ng gift wrapper. Kaya agad akong kinain ng matinding curiosity. Para kanino yan? Seryoso kong tanong. Napansin ko pang ang napaigta dito. Siguro nagulat nang bigla akong nagsalita. Ay Sir Lucio, para po kay Macy. May admirer na yata ang batang yon. Nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ng aking kilay. What is your name? Seryoso kong tanong. Melay. Melay po sir. Sagot naman ito. Melay, ibigay mo sa akin ng gift bulaklak na yan. Gusto kong makita kung sino nagpadala. Seryoso kong bigkas. Nag-aalangan naman itong iniabot sa akin ang bouquet ng bulaklak at ang isang kahon. Kaagad kong tinanggal sa bouquet ang isang card at binasa ang mensahe. Hindi ko mapigilan ang mapatiimbagang nang mabasa ko kung kanino galing ang naturang regalo at bulaklak. Galing sa kaibigan kong si Raven. At mukhang porsigido ang gago na ligawan ng Macy ko. Next time, kapag may magpapadala kay Macy ng mga ganitong bagay, sabihin mo sa akin. Seryoso kong bigkas, sabay bukas ng kahon. Hindi ko mapigilan ang mapataas ang kilay nang sumalubong sa paningin ko ang sangkatutak na mga chocolates. Ang cheap ng gago. Gusto niyo ba magka-diabetes ang mahal ko? Mahina kong bigkas, sabay abot kay Melay ng kahon na puno ng chocolates. Bawal kay Macy ang chocolates na yan, kaya wag mo nang ibigay. At ang bulaklak na to, itapon mo sa basurahan. Seryoso kong bigkas, kasabay ng pagbitaw ko ng mga bulaklak. Lumanding iyon sa lupa at hindi pa ako nakontento. Gamit ang dalawa kong paa, inapak-apakan ko yon. Sinugurado kong sira-sira para hindi na mapakinabangan ng kung sino. Napansin ko pa nga ang pagkagulat sa mukha ng kasambahay dahil sa ginawa ko, pero hindi ko binigyang pansin pa. Linisin mo ang kalat. At ayaw na ayaw kong makarating kay Macy ang balita na may nagpadala sa kanya ng mga bulaklak at chocolates. Seryoso kong bigkas. Po? Takang-taka na tanong naman ni Melay. Hindi marahil siya makapaniwala sa ginawa ko. Sa bagay, kahit naman siguro sino magugulat sa ginawa ko. Ano nga ba ang karapatan ko para manira ng regalo? Kaya lang syempre, para sa kapakanan ng puso ko, kailangan ko talagang harangin ang sino mang lalaki na magtangkang ligawan si Macy. Kung ayaw kong may maging kaagaw ako sa puso niya. Hindi ka naman siguro bingi, diba? Sabi ko, itapon mo sa basurahan ang mga bulaklak. At kung gusto niyang kainin ng mga chocolates na yan, then go, kainin niyo. Pero wag na wag niyong bigyan si Macy. Understand? Seryoso kong bigkas. Sige po sir. Opo. Kung yan po ang gusto ninyo. Naguguluhang bigkas ni Melay. Halata din sa boses nito ang pagkataranta, kaya naman sigurado ako na susundin nito kung ano ang utos ko. And one more thing, kapag may magpapadala ng mga regalo or kahit na ano kay Macy, gusto kong sabihin niyo muna sa akin bago niyo ibigay sa kanya. Seryoso kong muling bigkas. Bakit? Ibig kong sabihin, sige po sir, masusunod po kung ano ang nais ninyo. Natataranta nitong sagot. Seryoso ko siyang tinitigan. Bago ko siya tinalikuran. Maganda na yung maliwanag ang lahat. Mukhang kailangan ko din yatang kausapin ng mga gwardya tungkol dito. Hindi pwedeng maligawan ng iba ang babaeng pinakamamahal ko. Unfair man sa lahat itong ginagawa ko, pero alam kong ito lang ang tama. Gusto ko lang naman bakuran ang babaeng pinakamamahal ko. Gusto ko lang naman siyang ingatan. Kuya! Hala ka! Nakita ko yun! Papasok na ako ng bahay nang marinig ko ang matinis na boses ng bunso kong kapatid na si Fantasia. Wala sa sariling napalingon ako at hindi ko mapigilan ang mapataas ng kilay nang mapansin ko ang pilyang ngiti na naglalaro sa labi nito. Anong nakita mo? Seryoso kong tanong sa kanya. Tinaasan ako ng kilay, sabay turo kay Melay na noon ay winawalis na ang sinira kong mga bulaklak. So? Seryoso kong bigkas. Naisip ko lang, siguro love mo talaga si Macy no?
Nanunudyo niya ang tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng mapaismid at muling inihakbang ang mga paa ko. Kuya, sabihin mo na kasi. May gusto ka sa kanya no? Paano si Ate Melissa? Muli niyang bigkas. Kung sa kakulitan, wala na sigurong tatalo dito kay Fantasia Lahat tinatanong, lahat pinapakialaman. Melissa, paano nasali sa usapan ng babaeng yon? Seryoso kong tanong sa kanya. Napansin kong kaagad itong napaismid. Natural, palagi mong kasakasama kaya itatanong ko talaga. Heist, hindi ako boto para sa kay Macy. Masyadong mabait ang best friend ko para ikaw lang ang maging boyfriend. Kahit na kuya kita, hindi ako boto sa'yo. Nakalabi niyang sagot. Mukhang kuhang-kuha ng kapatid ko ang inis ko. Ang sarap tirisin Sinabi niya pang kuya niya ako. Hindi niya naman pala ako kayang suportahan para sa babaeng iniibig ko. Ewan ko sa'yo, kung ayaw mo sa akin, di goodbye regalo. Maghanap ka ng ibang kuya na kayang ibigay ang luho mo. Naiinis kong sagot at binirahan ng talikod. Kaagad ko namang naramdaman ang pagsunod niya sa akin. Kuya naman ang bilis uminit ng ulo. Natural, sino ba naman magtutulungan kundi tayo-tayo lang? Hindi ako boto para sa'yo kay Melissa, kaya hiwalayan mo muna siya. And after that, sa'yo na lahat ng loyalty ko. Kung gusto mo, babantayan ko pa si Macy para sa'yo Bigkas ng makulit na si Fantasia na nagbigay ng labis na kasiyahan sa puso ko. Macy's POV. Mas naging magaan para sa akin ang mga sumunod na araw sa pamamahay ng mga Del Chavez. Ramdam ko ang pagtanggap ng kahit na sino sa akin. Masasabi ko na maswerte pa rin pala ako sa kabila ng mga mapapait na karanasan na nangyari sa akin ang nakaraan ko. Macy, nandyan ka pa sa loob ng room mo? Kasalukuyang nakatutok ang mga mata ko sa aking cellphone nang marinig ko ang boses ni Ma'am Fantasia. Dali-dali akong bumangon at binuksan ang pintuan. Ma'am, kayo pala. Pasok po. Nakangiti kong bigkas. Hindi niya na lang ako tinawagan para puntahan siya sa kwarto niya. Siya pa talaga itong kusang pumunta dito sa servant's quarter. Habang may bitbit na naman siya na kung ano. Dumating na sila mami at daddy kagabi galing sa UK. May pasalubong din sila para sa iyo. Nakangiti niyang bigkas, sabay taas sa hawak niyang paper bag. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa gulat. Talaga? Naku, nakakahiya naman. May pasalubong din ako. Nahihiya akong sambit. Yes, pero wag kang mahiya. Lahat naman may pasalubong sa kanila Nakangiti niyang sagot at tuluyan ang pumasok sa loob ng silid namin ni Manang Petra. Ipinatong niya ang daladala niyang malaking paper bag sa ibabaw ng higaan ko bago siya naupo. Halika, check natin kung anong pasalubong para sa iyo nila mami at daddy. Excited niyang bigkas. Ramdam ko sa boses niya ang matinding excitement. Kaya naman nakangiti akong naglakad patungo sa paper bag at tinignan kung ano ang mga nasa loob. Wow! May bag ka din? Nakangiting bigkas nito. Oo, may bag din ako at sobrang ganda. Amoy mamahalin pa. Hindi lang bag ang laman, kundi may 2 pabango din. Mga lotions at may mga makeup din. Hindi ko nga alam kung bakit binibigyan nila ako palagi ng makeup. Face powder lang sapat na sa akin. May mga dress din na labis kong ikinatuwa. Ang gaganda din kasi at mukhang bagay sa akin. Grabe! Mas maraming pasalubong si mami sa iyo kumpara sa akin Nakangusong bigkas ni Ma'am Fantasia. Ha? Talaga? Baka naman para talaga sa iyo to, ma'am. Nabigla naman ako sa sinabi niya at hindi ko din maiwasan na makaramdam ng hiya. Sa iyo talaga yan, pero okay lang. Kaya ganyan yan. Si ma'am kasi, alam niyang lahat ng mga pasalubong niya sa akin, hindi ko din naman nagugustuhan. Nakangiti niyang bigkas. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at nang mapansin ko na parang hindi naman masama ang loob niya, hindi ko mapigilan ng matawa. Kaya naman pala Teka lang, gusto kong personal na magpasalamat sa mami mo. Samahan mo ko mamaya ha? Bigkas ko. Nakangiti naman siyang tumango. Teka lang, nabanggit ba sa'yo ni Kuya Lucio na hindi siya uuwi sa bahay sa mga susunod na araw? Seryoso niyang tanong sa akin. Kaagad namang napakunot ang noo ko. Walang nababanggit sa akin si Sir Lucio. At sino ba naman ako para magpaalam siya sa akin, di ba? Ha? Bakit daw? Curious kong tanong.
Well, may aasikasuhin daw sa probinsya. Akala ko alam mo eh. Tsaka hindi ba't halos araw-araw ka naman yung nakakausap? Himala, hindi niya nabanggit sa'yo. Nakangiti niyang sagot sa akin. Tungkol lang naman sa paglilinis sa kwarto niya ang palaging topic namin. Tsaka, alam mo bang inad ako ni Sir Raven sa FB? Nakangiti kong bigkas, sabay dambot sa phone ko at ipinakita iyon sa kanya. Kagabi lang naman ako inad ni Sir Raven. Pero hindi ko pa ina-accept. Nagdadalawang isip din kasi ako. Lalo na at ramdam ko kay Sir Lucio na ayaw niyang maging kaibigan ko ang mga kaibigan niya. Ayoko naman na magalit siya sa akin. Hayaan mo yung si Kuya Raven, Macy. Baka mamaya magalit si Kuya Lucio kapag makipag-friends ka sa kanya eh. Seryosong bigkas ni Ma'am Fantasia na labis kong ikinagulat. Hindi din kasi ito ang inaasahan kong magiging sagot niya. Pero since sinabi niya na wag na lang, wala din naman akong choice, kundi sundin na lang din siya. Naisip ko din yan eh. Hindi pwede kasi ayaw ni Sir Lucio. Nakangiti kong bigkas, sabay dampot sa mga pasalubong na bigay nila Ma'am at Sir at ibinalik iyon sa loob ng paper bag. Marami pa kaming napag-usapan ni Ma'am Fantasia bago ito nagpaalam sa akin. Kailangan pa daw kasi niya mag-review dahil may exam siya kinabukasan. Naiwan naman akong muling ibinalik ang buo kong atensyon sa aking binabasa. Kinabukasan, maaga akong nagising. Pero hindi ako makabangon dahil sa pananakit ng ulo ko. Feeling ko umiikot ang buo kong paligid at ang kahit na pagbangon ng higaan, hirap na hirap akong gawin. Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Narinig kong tanong sa akin ni Manang Petra. Wala sa sariling napatango ako habang sapo ko ang aking ulo. Ang sakit talaga. Hindi ko po alam Manang eh. Masakit pong ulo ko. Mahina kong bigkas. Naramdaman ko naman ang pagdampi ng palad niya sa noo ko bago ito nagsalita. Wala ka namang sinat ah. Baka naman sa kaka-cellphone mo yung bata ka. Teka lang, dito ka lang sa kwarto at dadalhan na lang kita na makakain mo. Huwag ka munang mag-cellphone ha. Bigkas niya, kaya wala sa sariling muli akong napatango. Wala naman talaga akong magagawa eh. Gustuhin ko mang lumabas ng silid, hindi ko kaya dahil feeling ko umiikot ang buo kong paligid. Nagpa siya akong muling mahiga habang nakapikit ang aking mga mata. Kailangan ko lang sigurong i-relax ang sarili ko. Pasasaan ba at magiging maayos din ang pakiramdam ko? Baka nga tama si Manang. Nasobrahan ako sa kaka-cellphone since wala naman daw akong sinat. Nasa ganoon akong sitwasyon nang marinig ko ang pagbukas at sara ng pintuan ng silid. Sa pag-aakala ko na si Manang Petra lang ang pumasok, hindi ko na pinansin pa iyon. Magtutulog-tulugan na lang siguro muna ako. Total wala din naman akong gana makipag-usap kahit kanino. Yun nga lang, hindi ko mapigilan ang magtaka nang maramdaman ko ang pagdampi ng isang palad sa noo ko. Mabigat at hindi iyon palad ni Manang Petra. Kaya wala akong choice kundi ang imulat ang aking mga mata para makita kung sino ang pumasok dito sa silid. Sir Lucio? Hindi ako makapaniwalang bigkas. Sa gulat ko, akmang babango na sana ako. Pero mabilis niya naman akong pinigilan. Stay, masama daw ang pakiramdam mo? Seryosong tanong niya sa akin. Ha? Medyo po. Pero kaunti na lang at mawawala na din po ang pananakit ng ulo ko. Bigkas ko. Isang malalim na buntong hininga ang narinig kong pinakawalan niya bago niya ako seryosong tinitigan. Kaya mo bang magbihis? Kailangan mo madala ng ospital. Seryosong bigkas niya na labis kong ikinagulat. Po? Ospital? Naku, ayos lang po talaga ako sir. Huwag niyo po akong alalahanin. Bigkas ko na sinabayan ng pag-iling. Maliit na bagay para sa akin ito, pero bakit ospital ka agad? Hindi ba pwedeng makiramdam muna at magiging okay din naman ako mamaya? No, makinig ka sa akin. Hindi pwedeng hindi ka madala sa doktor. Kung hindi mo kaya magbihis mag-isa, tatawagin ko si Manang Petra para tulungan ka. Seryoso niyang bigkas. Tatanggi pa sana ako, kaya lang mabilis na siyang naglakad patungo sa pintuan ng silid. Nagtatakang nasundan ko na lang siya ng tingin. Dahil sa kagustuhan ni Sir Lucio na madala ako sa ospital, wala na akong choice, kundi ang pumayag na lang. Ayos naman lahat ng test sa akin, maliban lang sa mga mata ko. Kailangan ko daw ipacheck ang grado ng mga mata ko para marekomendahan ako ng salamin, dahil nga masyado daw akong exposed sa gadgets. Sa sinabing iyon ng doktor, hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng hiya kay Sir Lucio.
Imagine, talagang ipinagpaliban niya ang mga dapat niyang gawin sa opisina para lang masamahan ako. Walang choice kundi ang samahan niya ako sa doktor para sa mga mata. Sinukat ang grado ng mga mata ko at pinayuhan ako na limitahan ang kakagamit ng gadget. Nahihiya man sa mga naging resulta ng aking check-up, wala na akong nagawa pa, kundi ang humingi ng dispensa kay Sir Lucio. Sorry po sir. Mahina kong sambit. Kasalukuyan na siyang nagmamaneho pa uwi habang tahimik ako nakaupo sa tabi niya. Sobrang nakakaramdam din talaga ako ng guilt. Sorry for what? Seryoso niyang tanong sa akin. Sa abala po. Bigkas ko. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya itinigil ang kanyang kotse sa gilid ng kalsada. Kung talagang bukal sa puso ang pagsasorry mo, then kiss me. Seryosong bigkas niya. Kaagad namang nalaki ang mga mata ko sa gulat. Po? Bulalas ko. Tss, pati ba tenga mo apektado na sa nangyari sa mga mata mo? Narinig mo naman siguro kanina ang sabi ng doktor. Iwas muna sa gadgets habang hindi pa dumadating ang eyeglass mo. Seryosong bigkas niya. Opo, maiksing sagot ko naman sa kanya habang hindi ko mapigilan ang mapakagat sa sarili kong labi. Well, nasaan ang halik ko? Ihahatid lang kita sa bahay at pabiyahe ako pa probinsya. At hindi ko alam kung kailan ako makakauwi, kaya dapat lang nahalikan mo ko ngayon. Ayun na lang ang pabaon mo sa akin. Seryoso niyang bigkas. Halik? Kailangan pa ba yun? Nagtatakang sagot ko sa kanya. Yes. Nakataas ang kilay niya, sabay baling ng tingin sa akin at seryoso kong tinitigan. Pero hindi naman kita boyfriend para halikan eh. Bigkas ko naman. Eh di isipin mo na boyfriend mo ko. Problema ba yun? Seryosong sagot niya. Mukhang interesado talaga siya sa halik na hinihingi niya sa akin ngayon. Tsaka sa pisngi lang naman ah. Wala naman sigurong masama dun, di ba? Muling bigkas niya. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Sa pisngi po ba? Sorry po. Akala ko kasi sa lips eh. Huli na nang ma-realize ko ang katagang lumabas sa bibig ko. Kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng hiya. Shucks, ano ba tong bunganga ko? Kung ano-anong mga katagang lumalabas eh. Baka kung anong isipin ni Sir Lucio sa akin. Nakakahiya. Why not? Kung sa lips, much better. Pabor sa akin yun. Seryoso niyang sagot habang may naglalarong kakaibang ngiti sa labi niya. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng pag-iinit ng aking pisngi. Sa pisngi na lang po sir. Nahihiya akong bigkas, sabay dukwang sa kanya at lumading ang labi ko sa pisngi niya. Pakiramdam ko sobrang init ng aking muka dahil sa sobrang hiyang nararamdaman. Hindi ko alam kung normal pa ba ang kaganapan na nangyayari sa mga oras na to. Pero alangan naman na hindi ko pagbibigyan ng gusto ni sir. Ang laki kaya ng utang na loob ko sa kanya. Todo rescue siya sa akin sa lahat ng oras. Nakikita niya lang ako sa hindi maayos na kalagayan. Ramdam ko na din ang pag-aalala niya. At gusto niya kaagad akong dalhin sa ospital. Kagaya na lang sa nangyari ngayon. Ganun lang? Ang bilis naman. Kunot noon niyang bigkas. Nakulangan yata sa mabilisang dampi ng labi ko sa pisngi niya. Yun lang naman po talaga sir. Tsaka hindi pa po ba tayo uuwi? Lakas loob kong sagot sa kanya. Hindi din ako makatingin ng diretso sa kanya dahil feeling ko binabasa niya yata pati kaluluwa ko sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. You're blushing at hindi ako satisfied sa halik mo. Ako na lang kaya ang gagawa. Seryoso niyang bigkas kasabay ng pagsayad ng dalawa niyang palad sa magkabilaan kong pisngi. Pilit niya akong pinapaharap kaya wala na akong magawa kundi ang humarap na lang din sa kanya, habang hindi ko pa rin kayang tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. Look at me, Macy. Nababasa mo bang sinasabi ng mga mata ko ngayon? Mahina niyang tanong sa akin. Sumulyap lang ako saglit sa mga mata nito at muli kong iniwas ang tingin ko. Hindi ko talaga kayang makipagtitigan sa kanya. Hindi po eh. Hindi naman po ako mahuhula, sir. Mahina kong sambit. Sa sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko, halos magkandaduling na ako sa kakaiwas ng tingin ko sa kanya. Talaga? Shit, bakit sobrang tagal lumipas ng mga araw? Gusto ko nang tumuntok ka na sa tamang edad para pwede na. Mahina niyang sambit. Puno ng pagtatakang napatitig ako sa kanya.
Next year pa po yun, sir. Malapit na. Kasabay ng aking pagkagat sa sarili kong labi. Wala pa rin ba siyang balak na pakawalan ng pisngi ko? Wala din ba siyang balak na lumayo muna sa akin para makahinga naman ako ng maayos? Yes, next year. Next year pa at kailangan ko makontento sa mga ganitong gawain ngayon. Mahina niyang sambit, kasabay ng mabilisang paglapit ng labi niya sa labi ko. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko kasi talaga inaasahan yon. Oo, mabilisan lang naman yon. Pero ramdam ko pa rin ang init mula doon. Pakiramdam ko hanggang ngayon, nakadikit pa rin ang mga labi niya sa labi ko. Bakit sa lips po? Akala ko sa pisngi lang. Mahina kong sambit. Aminado ko sa sarili ko na para bang nabitin ako. Masarap siya, pero bakit dampi lang? Sa pisngi? Ginawa mo na yung kanina, di ba? Tsaka mas maganda sa lips para exciting. Nakangiti niyang sambit, kasabay ng paglapat ng isa sa mga hinlalaki niya sa gilid ng labi ko. Wari ba ay may pinupunasan siya sa bahaging yon? Bakit sa lips? Hindi po ba girlfriend at boyfriend lang ang pwedeng maghalikan sa lips? Nagtataka kong bigkas. Ewan ko ba? Hindi ko din talaga mapigilan ang kuryosidad at mga katanungan na naglalaro sa isipan ko. Kaya nasasabi ko ito. Sa sobrang hilig ko ba naman magbasa ng mga nobela? Aminado ako, may idea na ako sa mga ganitong bagay. Kahit 17 pa lang ako. Gusto mo ba ako maging boyfriend? Nakangiti niyang tanong sa akin. Kaagad naman laki ang mga mata ko sa gulat. Ha? Paano? Hindi ka naman naliligaw sa akin ah. Tsaka hindi din pala pwede kasi magiging amo kita. Seryosong sagot ko sa kanya. Isang malakas na pagtawa ang kaagad na kumawala sa lalamunan ko dahil sa sinabi niya. So magiging amo mo ko, kaya kahit na maligaw ko sa'yo, hindi mo ko sasagutin? Seryoso niyang bigkas. Kitang-kita ko sa mukha niya ang hindi maipaliwanag na damdamin na ngayon ko lang nakita sa kanya. Ewan, hindi ko alam. Mahina kong sambit na sinabayan ko pa ng makailang ulit na pag-iling. Pwede ba kitang halikan ulit? Hindi ka ba magagalit? Seryoso niyang tanong. Muli akong napatitig sa mga mata niya. Sa labi ulit? Katulad ng kiss na nababasa ko sa mga nobela? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay niya dahil sa sinabi ko. Nobela? Anong nobela? Seryosong tanong niya. Sa nobela? Sa apps, e-book. Nagbabasa ako nun eh. At na-explain doon ko paano halikan ng bidang babae ang bidang lalaki. Ganun ba ang gusto mong gawin sa akin? Puno ng kuryosidad ang aking boses na tanong ko sa kanya. Well, depende. Baka nga mas magaling pa akong humalik sa sinasabi mong bida eh. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Hindi, ayaw ko. Wag na lang pala. Hindi naman tayo magjowa para gawin yon. Bigkas ko at akmangkusa na sanang lalayo sa kanya pero nagulat na lang ako sa biglang pagbaba ng mukha niya sa mukha ko. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang biglang lumapit ang labi niya sa labi ko.